Pero how do you handle KOLs na super tagal mag-submit ng draft? Go! Isagot mo yan! This is the real tea! Yes! Buzz first! Hey everyone! In a world where the influencer marketing industry is moving faster than ever, where brands and agencies are constantly competing, adapting, and chasing the next big thing, it's so easy to get caught up in all the noise. But here, we're doing things a little differently. This is your space to slow down, take it all in, and still stay in the know. Let's break down all the trends and stories of influencer marketing industry today. I'm Cody, And I'm Jel, and welcome to Buzz First! where we talk about what's buzzing first. And today, we're getting into the real side of marketing campaigns. Specifically, yung behind the scenes mula planning to creator executions and of course, to seeing the real results. Pero as someone in the industry for already 3 years in different PR agencies, working with the media and different influencers, I think I still have so much to learn in the industry, especially marami pa rin akong hindi pa na-discover, na-explore. So, marami akong makukuha. Hopefully, ikaw ba, Ma'am Jel? You know what, same. As someone na almost 4 years in the industry, parang ang dami ko pang kailangang malaman. So, of course, let's all welcome the mothers of Buzz1 Operations Team, ang ilaw ng tahanan ng Buzz1 Philippines. Let's all welcome Irish and Alex. Yes! Hello! We're so delighted to have you in the first ever episode of Buzz First! So before we start, can you introduce yourself first? So Miss Irish, come on. Kauna. Hi, everyone. I am Irish. Full name? Go lang, kahit ano. Hi, I'm Irish. So, I'm the Senior General Manager of Operations of Buzz1. Been here in the industry for 8 years and been with Buzz1 for almost 8 years in the industry for 9 years. Correct. Love it. Yun Miss na. Ada. Ano naman, magdedekoda ka na. Be, huwag ka maingay. Mali. Dapat X natin yung numbers. So, hello, I'm Alexan Javier. Been with Buzz1 for 7 years na this year. So, first job ko sa influencer marketing. So, Yeah. 7-year itch na siya. Ay, love it. Buzz First, we talk to hundreds of KOLs every day, tama? Yes. So ngayon, magsisimula na tayo. Are you ready? Ready! Sana. Any pressure Sana. right now? Medyo. Okay. Yes, grabe ang pressure. Okay. Go. First, ano bang ginagawa ni Buzz1 with influencers? So, ang ginagawa ni Buzz1 with influencers, so we tap them para sa mga campaigns ng mga brands na gustong mag-promote ng, for example, mga promos nila or yung products nila. So, ayun. Short description. Yeah. So, in addition lang with what Alex said, yung aside sa collaborating with influencers for brands, we also tap content creators or affiliates naman for brands na gusto ng conversion. Kasi in terms of influencers, more on exposure yung gusto, more on content production. So, yun yung ginagawa ni Buzz1 for influencers as well as brands and agencies. Dami sinabi! Meron kayong mga influencers or preferred influencers na nakaka-work nyo today? Yung mga go-to influencers? Go. May mga favorite. Yeah, yung parang top of mind kapag Oo. urgent, ito agad, Correct. siya agad. Lifestyle, ito agad. Oo. TF, ito agad. Ganon. Ay, huwag ka magre-reveal ng presyo. Sorry, flip. May mga favorite akong influencer na parang sa lahat ng listahan, nilalagay ko sila. Actually, start natin sa era. Kasi nag-start tayo working together. Naabutan natin yung IG, Yung IG then posting transition pa to lang. TikTok eh. So, doon natin Actually, simulan. may YouTube bang? Oh, yun. Kaya doon natin simulan. Go. Perfect. Sa YouTube, parang ikaw na yung nag-handle nun nung pumasok ako eh. Sino yung favorite mo doon? Ikaw muna, go. Sa YouTube dati, favorite ko kasi sina Angel Day, yung tropa nila. Yes, oo. Yung So, circle nila. tapos, nung nag-transition to IG, tinap ko din sila. Mhm. Mga Shopee Days natin, Shopback, lahat. ayan. Tapos, nag-transition to TikTok. Mm. Sa TikTok kasi, parang
ang dami mo ng influencer, dami. diba? Sobra. As in, Parang ang hirap mamili nung ito yung favorite ko kasi ang Oo. dami mong magiging source of happiness doon or yung Medyo ano nga, overwhelming na entertain. siya. Oo. Sobrang dami ng Yes. numbers. Tapos ang ano pa, tumataas yung followers ng mga fina-follow mo. So Yes. talagang nasusubaybayan mo yung growth nila. Kung sa akin naman top of mind, yun yung kay Alex. Yung naabutan namin kasi talaga na pinakamadaming requirements lagi is for Instagram. Lalo na yung pre-pandemic era, lahat created. Yung feed, lahat para pagandahan ng postings, ganyan. So, yung top of mind ko lagi noon. Simula pa lang nung pumasok ako sa IM industry, si Christiana Collins. Yes, lagi yun siya. Aesthetic. Aesthetic, mabait ka work, mabilis mag-send ng Mabilis, draft, oo. tapos parang may personal connection kayo, tapos kapag nag-send ka ng revision sa kanya, as in, walang abog-abog, walang violent reaction, gagawin niya yon. Of course, may isa-suggest siya, pero yun nga, siya talaga yung top of mind ko lagi kapag Instagram. Tapos kapag TikTok naman, yun nga, tama si Alex, hindi na ako makakapag drop ng name kasi sobrang dami nila talaga. Kung may mga unfortunate scenarios with other KOLs, mas marami yung fortunate scenarios kasi ang daming KOLs na top of mind namin na maganda ka work. I ganun. love it. And I think, Yes. so as an influencer marketing agency, nasanay na talaga tayo sa responsibility natin, which is to match different brands and different influencers to each other. Syempre, kung swak na swak yung collaboration of this certain influencer to this certain brand, then malaking possibility na magiging successful yung campaign. So, we have a quick fire questions here. Ready na ba kayo? Go. Yes, Sana go. ready Mga kami. recently Fire it. asked questions. So, Go. facts. So, number one question. Ito, lagi rin to natatanong sa akin eh. As agency people, how do you determine kung sino yung best KOL na fit here sa campaign na ito? Wala, super lalim ba nung tanong? Yes, parang 8 feet na siya. Okay. Ako nagbe-base pa rin ako sa category and yung postings talaga. Kung active siya or... Kung, halimbawa kasi may brands na ang gusto home, ano yung tawag? Home living or something. Home, parang Basta ganun. ganyan or parenting. Minsan kasi parang mas madali kasing gumawa ng content about lifestyle, di ba? So, Masyadong parang malawak natatabunan yun na ng contents about lifestyle yung post nila. So, as much as possible, chine-check ko pa din or namin kung talagang meron silang about their home or about being a parent, gano'n. Gets. So, basically, yung pagiging swak niya dun sa requirement. So, bago namin ma-determine yung proper matching or bago namin magawa yung proper matching, kailangan muna ng isang napakalinaw na requirement. Kurik. Kasi, doon magbe-base yung operations or yung buzzword itself kung sino yung dapat na influencer na, parang no doubt siya to. Parang siya na agad, pasok nyo na kahit magkano pa. Parang ganon. Kasi hindi natin pwedeng palagpasin pag hindi natin siya kinuha for this one. And then, syempre doon din papasok yung relatability nila. Parang, sa brand na to, parang siya yung image or whatever, ganyan. And then yung metrics, and then yung costing. Ganon. Perfect. So, basically, you should know your influencers. Yes. Tama. Love Sorry. Tsaka, very, very agree sa ginagawa nila Alex na talagang chine-check pa din yung profile ng KOL. Hindi lang basta, ay, naalala ko ginawa niya to before. Paano kung hindi na niya ginagawa Oo. ngayon, di ba? Paano kung nagpalit na siya ng Palit na. branding, Diba? right? Tama. Yeah. Talagang salang-sala pa din. Ganun. So, kanina na-mention nyo yung requirements na binibigay dapat ng brand. Ano kaya yung underrated factor na kino-consider nyo pa rin when matching creators na hindi gaano pinapansin ng client? Ano sa'yo? Sige, ako muna. Ikaw muna. For me, hindi talaga nila to mapapansin unless naka-work na nila yung KOL, kundi yung ethics or yung habits or yung kung paano, yung professionalism ng KOL. Kasi, kumbaga, kung hindi pa nga nila nakaka-work, hindi nila ma-absorb or hindi sila directly affected kung okay ba or hindi ka-work yung KOL, ganon. Parang, hindi na nila problema yung requirement na yun kasi tayo yung sasalo nun, ganon. Pero what the KOL should know kasi is that kahit gano'n pa kaganda yung KOL nila, maaalala ng tao working with them kung paano sila nakipag-work with us, ganon. Yes.
So, agree ako dun sa sinabi ni Irish. Kasi, minsan di maiwasan, may wishlist si client. Yeah. Tapos yung wishlist Correct. na yun, may experience kami na hindi Yes. maganda. So, parang, ang hirap ipaglaban na kunin No. siya. Parang Wag ganon. ito, parang ganon. So, are there examples? Are there examples kaya ng campaign and an influencer that were so successful that it helped the overall content execution to succeed? Yung masasabi mo na it was really a match made in heaven kasi sobrang perfect nung collab between this content creator and this brand. Ako may isang beses ako yung parang most memorable. Go. Si Corinne Waddell, yung sa... Pwede ba magsabi ng brand? Basta isa siyang milk brand. Si Corinne Waddell, sa isang milk brand. Okay. Yun yung first ever campaign ko with Buzz Ay, tapos ang dali niya ka-work ng... Oo, sa'yo, tapos diba? yung post niya, hindi pa kasi uso yung boosting nung araw. Wala namang boosting kay Instagram. Hindi, totoo. Wala. Parang nagka-boosting lang kami nung may TikTok na. May mga okay. KPI na. Before, Actually. wala. Tapos, sabog talaga sa engagement yung post niya sa Instagram nun. Kasi, parang about mother Shucks, and IG daughter. days. Oo, IG days pa to. Organic siya. Tapos hirap na hirap akong mag-tap kay Corinne kasi first time kong mag-tap. Tapos request talaga siya ni client wishlist. Tapos siya lang. Tapos siya lang! As in talagang lahat, Facebook, Instagram, Lahat ng email, pwede. pati yung mga negosyo niya, message ko na finally nag-reply siya. Tapos Perfect. ayun, sobrang ang ganda ng engagement niya. Super happy si client doon. Yes. Yung sa akin, ako nga eh. Hindi kasi tapos na siya. Yung sa akin, or sa amin before naman, naalala mo pa ba si Livy Bautista? Naabutan mo Favorite mo siya? yan, oo. Yes, travel KOL siya. Naggawa ng unique code under her name for another travel app brand or hotel booking app brand. Tapos yung maximum number nung voucher code na yon is nagamit lahat under her name to the point na kailangan pa namin mag-renew ng another batch of unique code for her. Ganon siya ka-effective. And of course, si Mimia Sa isang hotel. Another Oo. din siya na siya na si Mimia noon pero hindi pa siya yung sobrang taas na Mimia kagaya na Starting ngayon. na Oo. Mimia. As in, directly namin siyang kausap. Tas sobrang tuwang-tuwa yung brand kasi sabog na sabog talaga yung engagement nila nung nag-post siya. Would you say na yun yung mga favorite campaigns nyo so far? Madami pang sumunod, Oo. pero sa mga sumunod na campaigns, hindi maiiwasan na medyo challenging. Kahit na sabihin mong favorite mo yung KOL, favorite mo yung brand, or favorite mo yung client, talagang may mga struggles na talagang dumada. Siguro one of the happiest campaigns siya kasi sure kaming nag-succeed. Yeah. Pero in terms of favorite, baka iba yung campaigns na masasabi namin kasi iba yung Tsaka ang dami na. Oo, ang dami kasi Marami kang Sa campaigns na walong taon maganda eh. mong nagawa yung perfect. Pero So, parang ang kumbaga, hirap. bragging rights nyo yan siya. Yes. Oo, Oo, talaga. As in, kahit ilang taon na siya, Oo. kung magpipitch, ibibida talaga siya kahit Totoo. saan. Shout out. Ay, Ay, Hello, love Corinne. it. hello! Naalala niyo pa ba Hello, kami? Livy. Perfect. So, Ayun. first segment pa lang, grabe na ang patsaa. And ang daming super ibiblip. insightful. Sana meron din tayong pakape dito. Oo, sana Truly. ialog naman, no? Oo, Ialog. no. Hello, Pink. hello. Yeah, super insightful, Miss Irish and Miss Alex. Kaya, Mom's Gel. Okay. Perfect. So, Perfect. dumiretso naman tayo sa execution. So, tara, let's dive in. Let's dive. Tara, let's dive in. Go. So, working Ayoko with na. the industry for 7 or 8 years already, can you tell if a content will flop or perform? Sa akin, parang feeling ko lahat naman tawag dito, anong term? Perform. Perform. Sorry. Ayun. We have Kasi- no choice naman eh. Oo, yun nga, yun sasabihin ko din eh. Parang, syempre, pag nag-fail yan, kanino ang sisi? Sa Sa coordinator. inyo. Sa agency, di ba? Ah, So, naman. kailangan parang Sa you do implement. your best para mag-perform talaga. Mag-perform. So far, parang wala pa naman Wala. tayo nagpa-flop. Parang in my entire stay with Buzz One, wala pa naman Hindi sa nag-flop. pagbubuhat ng bangko, pero Totoo to, ha? wala pa talaga. Oo. Love it. Kasi paano bang flop na yung
parang pumalpak yung campaign or parang Or- yung content mismo is hindi siya nag-perform, ganun. Like sa engagement siguro, hindi Ah. ganun, hindi na-reach yung gusto ni client. Hindi na Hindi, never naman siyang nangyari na hindi ma-reach yung gusto ni client because kaya nila kinuha si Buzzone for that So that yun yung dahilan kung bakit nila we tayo shall deliver. Yeah. So, working Ayoko with na. the industry for 7 or 8 years Mm. already, can you tell if a content will flop or perform? Pwede siya maging factor para maging flop yung coordination, not the content itself. Kasi yung parang, paano ba sasabihin, yung behind the scene or yung communication na nangyayari sa labas ng content, hindi na yun nakikita ng mga taong nakikita na lang yung post. Kumbaga yung back and forth, yung pag-convince sa KOL, sa management na please, I-revise. sundin nyo na, please, Ah. kasi ito yung gusto ni client. Yeah, Totoo. we did our best naman to haggle with them, but at the end of the day, we have to follow them. Yung mga ganong aspect, hindi na nila yun makikita, kaya hindi nila masasabing flop. Kumbaga, para sa atin na lang yun, yung hardship para ma-post yung isang video na yan, kami na lang ang makakakita. So, to answer, yes, wala naman ang flop. Pero That's grabe, good to know. as coordinator, talaga, mapapatunayan mong wala kang pride. Yes. Kasi pag kailangan ni client, susundin mo si Susundin. client, Oo. magmamakaawa ka talaga sa kayo. Lalo na Please pag po, yung- mapapagalitan kasi ako ng boss ko pag hindi Yes. natin sinunod. Ganon. Lalo na pag yung matigas, sorry. Sorry, Ang go, daldal. go, go. Lalo na pagka, syempre, established na yung KOL, alam niya na yung content niya, alam niya yung numbers niya, lalatagan ka pa ng facts na hindi naman natin yun aalisin sa kanila. Pero, yun nga, kailangan talaga natin to sundin. Yes. True. So, Kailangan Diba? i-align si client. Madalas Tama. naman nagmi-meet halfway. Minsan Yeah. may mga client din naman na nagbe-bend sa gusto ni KO. And yun yung win for us. Kapag napamit halfway, parang, hi, finally. Totoo. Parang, Makakahinga ka ng Yeah. ito maluwag. na, 11:59 p.m. tulog na ako. Parang gano'n. True. Perfect. Pero how do you handle KOLs na super tagal mag-submit ng draft? Ganyan, super tagal mag-respond. Go! Isagot mo yan! This is the real tea. Yes. May kanya-kanyang Mag-recap pa style tayo. kami. Sige, sige. May kanya-kanyang style. Anong style nyo? Yung style ko kasi, binibigyan ko ng deadline. Pag alam kong matagal ka work yung KOL, binibigyan ko siya ng Strict deadline. yan siya. Siyang strict talaga. Halimbawa, kailangan ko pa naman Wednesday. Sabihin ko sa kanya, tas Sunday pa lang ngayon. Alam, malalaman na nila. Sabihin ko talaga, kailangan ko yan ng Monday, 3 p.m. or Same. 5 p.m. Same. Kasi lulusot siya ng Tuesday, Ah, wala pa. Wednesday, wala pa. Kaya ayun. Pag wala pa ng Monday na deadline ko, chat ko ulit siya. Tapos, kapag hindi pa rin nagre-reply or hindi pa rin nagsasubmit, mga gabi nun, tatawagan ko na, hello, may I speak with Kinemirut. I'd Yes. like to remind you about the draft submission kasi Pero nahanap mabait na ka ni pa client." niyan. Oo. Okay, mabait. Parang pa never yung pa- unang call, mabait Oo. pa. Pero siya ang pinakamatyagang tumawag. Correct. Oo. Siya. Ayaw na ayaw Sipag nila niya. tumatawag. Pero Siya ako, ang go! pinakamatyagang tumawag talaga na, hi ma'am, may load ka? Pwede ba tawag? Totoo. Sa GC siya Oo, agad eh. siya Oo, talaga. patawag naman. Ay, ako na pala. Ginagawa ko din naman yun sa kanya. Yung parang i-adjust yung timeline, ganyan-ganyan. Pero hindi ako tumatawag. More on kulit ako sa chat. Basta kung saan yung faster comms na pwede kami mag-usap, doon ako nangungulit. Tapos kapag, ayan yung mga ghosting na, kain pride talaga. Anong gusto nyo yung general manager? Wala. Mag-sorry ka, magmakaawa ka, parang ganon. Kakain ka talaga ng pride na, please, parang nakasalala yung job ko dito kasi baka mag-pull out si client. Basta lahat ng, pagmamakaawa para lang makuha yung reply nila. Wala kang choice kundi gawin talaga. True. Parang walang pride dito, ganon. Yes. So, aside kaya sa ghosting ng ibang KOLs, ano pa kaya yung common mistakes or basta mistakes of creators na agencies like us, Buzz1, secretly dislike? Ako, may sagot na ako dyan. Yung sa rates nila.
Given naman na, sige, alam nyo na kung paano i-rating sarili nyo. Pero may iba kasi na sobrang OA. Like, halimbawa, hindi naman ganun kataasan yung content, yung followers nila. Tapos kapag tinignan mo yung engagement ng contents nila, hindi rin ganun kaganda. Pero ang asking nila, sobra pa dun sa standard rate na ino-offer talaga sa mga ganung number of followers. So, parang, kitang isasama sa listahan kung ganito ka. Paano hindi papa-approve sa client? May Hirap nag-demand. ipatanggol, parang ganon. Common mistake is din yung hindi sila sumusunod sa template na binibigay. Aray, oo. Whether outline, Sa slants, no? sa draft, yun. Yun yung common mistake na sige, to save time, i-absorb na lang namin kami na yung E-edit. transfer sa format ni client. Pero moving forward, parang just to remind you na ito yung format, pero ita-transfer na lang namin for now. Parang ganun. Yun yung mga common mistake na i-let go na lang. Oo, i-let go. Kasi sayang oras eh. Parang Pag isa back and follow-up mo forth na pa naman kasi, siya. oo. We're working on a limited time, tas kukulitin pa kita. So, Yung tipong Wag script na. niya pero ikaw gagawa. Totoo. yes! Saka pag kinulit mo kasi sila, parang sila pa yung ma-pride na, Oo. ano ba to, uulitin ko pa, True. nag-submit na nga ako. Na you have to wait for me, parang Oo. ganun. Na parang aabutin na naman ng ilang days. Oo. Kaya ang ending, tayo na lang gagawa. Correct. Yes. Parang wala tayong choice. Ano ba yan? Lagi tayong walang choice. Open forum pala. Open forum. Pero ano yung mga tips nyo para sa mga aspiring content creators out there? Para i-build nila yung profile nila, yung niche nila. Ako siguro just continue on being yourself. Parang kung ano yung makakapagpasaya sa'yo, kung ano yung gusto mong i-post mo lang. Kasi at the end of the day, parang sa yung account naman yan eh. Parang ikaw, collection of memories mo yan. Ganon. So, si client na bahala kung kung pipiliin ka nila or not. Pero, alam mo yun, parang sa'yo, pride mo yun eh. Ikaw yun. Na ako to, Oo, ako oo. yung Personality branding mo na to. yun. Ganon. Siguro aspiring. So siguro yung mga nagsa-start pa lang or gustong mag-start ng content creation is wag nilang i-goal yung money na kikitain. Correct. Kundi i-goal nila to show yung craft nila na maganda. Kaya kong gumawa ng content, kaya kong lifestyle, travel, makeup, kaya kong gumawa ng content ko. So, lahat naman yan susunod na lang eh. Yung collaborations, X-deals, yung True. paid campaigns, susunod naman yan when you're enjoying your craft na. Tapos, also, build connections and protect your connections. Kasi, Ganda nun. masyadong maliit ang industry na kapag nakakuha ka na ng isang connection and hindi mo siya inalagaan, yung isang connection na putol, 5 yung connection na mawawala sa'yo. Totoo. So, yun yung alagaan nyo, be it small or big. Iiyak na siya. So basically, Yes, yun lang. be yourself and be Yes. confident sa capabilities mo as a True. content creator. Lahat tayo kaya natin mag-content. True. Kahit ano pang Mm-mm. cellphone yan, kaya natin Yeah, mag-content. lahat tayo kaya mag-content pero hindi tayo lahat kayang sumaksid doon sa pagko-content. Pagko-content, So, yeah. meron lang talagang taong sumasaksid and thankfully, marami dito sa Buzzwan. Yes, no? ang daming Marami- content maraming creators sa atin. Kaya, Marami rin tayo nakaka-work na super successful. Tsaka na. 'di ba, merong mga influencers na yung parang may biglaan lang silang nag-trend na hindi nila akalaing Oo. mag-trend. yung Nagba-viral. yes. Oo. Tapos biglang Really? magiging boom na silang influencer. True. Ang daming ganun. Sasa True. Girl, si Mimiya, Oh, yung mga si ganyan. si Mimi. Diba? Yung mga tinitingala natin ngayon, nag-start din Oo. naman sila ng Sa- small. yeah, So, from the yun yung bottom pattern na talaga. susundin talaga. Mm-mm. Always Yes. start. Yun lang. And be patient. Yes. Yes. And be your own standard. Yes. I love it! Parang love life na yun, te, ha? Iba pa yun. Mali. Mali! Ayan. At dahil dyan, magkakaroon muna tayo ng break through a minigame segment we call the Buzz Fast. Go. Perfect. Parang Buzz fast talk pa. lang. True. Amoy. May Ah, happiness and chocolates. So basically for this episode's Buzz Fast, we'll play a game called Aligned or Declined. So magtatanong kami ng questions. Kapag agree kayo, just say aligned. Naman. Pero kapag hindi nyo bet or X sa inyo, definitely decline. Decline. Okay. So ready na ba?
Pwede mag-explain? Yeah, Pwede mag-explain. mag-explain. Okay. Kahit Sige. Kasi Pabilis baka lang. mamaya ma-out of context, ganun, di ba? Go. Kasi mabash, makans. Go. Laban. First question. Super creative na KOLs pero di nasusunod yung brief. Aligned or declined? Declined. Oh my God. Oh, bakit Bye. decline? Mabilis ang Oh, usapan, decline. Ano yun? Papagalitan kami ni client. Mm. Tsaka yun yung pangit pag masyadong malikot yung utak or masyadong creative yung KOL kasi may sarili siyang direction na gustong Oo, gawin. totoo. You are paid to do a brief nga eh. Hindi ka naman you are paid to create your own content. You are paid to do a brief. So, follow the brief. Pero may ibang client na nagbibigay ng ganyan, yung freedom to create your own content. Pero naka-state din dun sa brief. May Actually, mandatories. actually oo. naman May mga lahat sila, creative freedom Creative naman freedom. yung binibigay. Pero yun nga, kahit mandatory na lang ayaw pa ilagay Totoo. ng iba, yun yung ka-decline na talaga. Yes. Maraming engagement ang video ng KOL kahit di pa na-boost, aligned or declined. Align! Perfect! Or yung aligned din sila sa Oo, sabay na sabay talaga. Oo. Wala, no questions Walang asked. patumpik-tumpik, Mm-mm. aligned yan. True. Wala Perfect. nang kailangang pasok na pasok sa bangat. Oh, eto. Alam ko na yung sagot niya eh. Natagalan mag-submit ng draft. Aligned or declined? Decline! Tatawagan na kita. Oo. Pagka may number nga pala na ganito si Alex. Hello, ma'am. Pwedeng pa-contact to. Ma'am, Hindi may kasi ano ka? nag-reply. Kasi nung sa akin, binababaan niya ako. Kahit hindi ko pa tinatawagan. Kung mari lang pala. Kasi nga gusto ko siya yung tumatawag kasi very siya. Parang, hello, si ano po ba to? Kasi, kailangan po kayo para sa draft ng campaign na to. Hindi ko yun kaya. Kasi Parang siya robot kaya na siya. niya. Alam mo na yung Very sasabihin. Uy, may direct. tono pa. Agad. May specific akong tono Oo, na may ginagawa. level Sorry. May level 1, Hello, level is this 2. Jal Medina? Hi, yes, this is Alex from Buzzone. We'd like to remind you for your draft submission for this campaign. Oh, di ba? May Siya close talaga. bond towards client and KOLs, aligned or declined? Decline. Ayan, first First time. time. Kasi, may tendency kasi na si client yung dumirekta sa KOL. Yun nga yung rason. So, halimbawa, pag sinabi namin na, hindi pa nagsisend si ganito, ganyan. Ba't sa akin nag-reply? Di sa'yo mo pag-submit. Gets? Bakit pa kayo kumuha ng agency? Oo Kaya nga, naman pala ba't yung di diretso doon sa Oo nga. kayo eh. Sorry. Sorry. Grabe. Ay, i-blip niya yan, ha? I-blip niya yan. Sinasabi ko sa inyo. Pero kaya align siya sa akin. Ang intindi ko, di ba, syunga. Ang intindi ko, client like us and the KOL. Super late nang natapos ang campaign. Parang marami to. Isa-isahin ba natin? Parang lahat ng campaign mo. Suki ka? Maabot Declined ng isa. yan. Declined yan, Oo, for declined. sure. Nag-anniversary. Declined. Kasi syempre may kontrata yung KOL. Kasi paano ako, Mm-mm. kung ako yung KOL, paano akong kukuha ng iba pang brands na competitor mo? Kung Yeah. hindi ko masarado yung campaign ko sa'yo. So lastly, satisfied si client sa performance ng team at ng KOLs, aligned or declined? Align. So firm. No No explanation. explanation. Okay Parang na pag yun. ganun yung nangyari, gaganon ka sa kliyente. Talaga. Sisiw. Love it. Parang meron pa ba? Kailangan pa isang Dali libong naman. KOL? Parang ganun. Di man lang ako pinagpawisan. So now, after numerous draft submissions from KOLs, then eventually na-approve na. So ano na kasunod? Metrics. KPI. Metrics. So, game. Ano yung metric na creators flex pero hindi naman pala talaga siya nagmamatter sa brand? Ako may isa akong nakita sa TikTok. Ano? Yung search queries. Kasi, di ba, yeah. kung napapansin niyo yun, parang siya, saan mo nakita tong post na to? Or saan mo nakita tong creator na to? So, may kita mo doon yung mga, tawag dito, code? Mga words. Mga search word, ganyan. Search by keywords. Kung sinerch ka ba ganyan. niya through username, Oo. kung sinerch ka ba Okay. niya through brand, tas, saan ka ba lumabas sa FYP ba, or yung mga ganun. So, it doesn't matter sa brand. Hindi siya nagmamatter sa brand. Pero sinasubmit ko siya, pero hindi siya yung basic priority ni client Yes, kapag correct. kapag Hindi siya yung analytics. parang hinahanap sa Oo. report na bakit wala to sa screenshot, ganyan, Yeah. ganyan, parang ganun. What's more important kaya? Mataas na views or actual conversions?
depende sa hanap ni client. Oo. Kasi Okay. kapag views, usually for ano lang siya eh, ang tawag doon, for advertisement lang siya. Gusto lang ni client umingay yung brand or yung product Exposure, nila. yeah. Parang Exposure. brand awareness. Oo. Mm-mm. Pero conversions, usually affiliate yung itatap kasi ni Mm. client. Gusto ko Ah, magkaroon ng sales eh. So, parang- Budolera. Yes. Parang kung gagawin siyang paghihiwalayin siya kasi pareho lang siyang importante. Mm. Pero different department kasi siya. So, views for exposure and influencer marketing, and then for conversions, affiliate marketing, or sales. So, dalawang different bracket siya na ginagawa naman ni Buzz1 pareho. Correct. Pero, walang mas mataas sa kanilang dalawa. Kasi magkaiba sila, pareho silang importante. Yes, pareho silang hanap ni client. So, depende na lang ano yung priority ni client ngayon. Kung exposure lang ba or gusto talaga nilang magkaroon ng conversion. Kaya yun yung laging tanong ng Buzz1 to clients kapag inquiry, kasi nagkakaroon ng misconception lalo na sa mga first timer brands or clients na sige, avail kami ng avail kami ng IM services nyo, pero ito objective namin, conversion pala. Yung may yellow basket. Oo, yung mga nagpapaan ganon. si client ng yellow basket. Hindi naman budolera yung KOL. Oo, kumbaga, tas Imagine mo, Ray Hermar, pinalagyan mo yellow basket. parang Mga ganon. okay lang naman, pero kasi babagsak yung Oo, metrics hindi niya, mataas and yung hindi mo din conversion. pwedeng i-expect na bakit hindi siya nakabenta, ganyan. Kasi nga, dapat una pa lang, alam na natin kung ano yung objective natin. Hindi yung, ito gusto ko IM, pero gusto ko ng conversion. So, hindi siya pwede pagsamahin at the same time. Kasi nga, magkaiba sila. So, ano yung pinaka most important na metrics? Ano ba yan? Reach, engagement, views? Sa akin, or- rich. Yeah. Kasi rich, katumbas niya talaga is number ng ng taong nakakita Oo. eh. Hindi yung ilang beses nakita eh. Pero depende pa rin talaga eh. Kasi parang lahat talaga sila importante. Important, Hindi siya yung nag-e-exist lang na rich ako yung pinaka-importante. Kaya kong mag-stand out kahit wala yung ibang metrics. Parang ganun. Ano siya, correlated siya sa isa't isa. Views, engagement, reach. Parang Actually, ganun. kasi may iba naman, mataas yung Ayan, yung reach, parang mataas yung views. Pagdating naman sa engagement, flop yung Oo. likes, Oo. flop yung share. So, parang mas okay if lahat. Parang maayos. actually, first few months ko here sa Buzz1, yun yung question ko before. Ano ba yung reach? Mm. Ko alam ano yung reach. At nagbabago-bago siya ha. Oo. Nagbabago-bago Tsaka siya. bakit parang mas mataas yung yung views kaysa Impressions sa pa nga reach? before eh. At tinanggal ni IG. Medyo siya, complicated siyang intindihin. Oo, yes. Of course, Go. we all have our success stories sa mga campaigns na banggit nyo naman kanina. And of course, it's something that Buzz1 takes pride of. Yes. But in order for us to achieve success, we also have our fair shares of difficulties behind the campaign. Kaya, let's look at the other side of the campaigns. From experience, ano yung biggest reason bakit yung influencer campaigns nagfa-fail? Nagpe-fail in terms of numbers, in terms of timeline, in terms Timeline tayo. Kasi medyo may gigil ako dyan sa Aha. timeline eh. of aray ko. Yung sa numbers naman kasi, di ba, parang hindi naman na natin masyadong hawak yun eh. KOLs pa rin, di ba yun? Pero we give them support pa din. Oo. Kung in terms of timeline naman yung gusto mong pag-usapan, kasi masasabi natin na fail yung campaign in terms of timeline. Timeline. If one, time constraint. For example, not time constraint, time-bound campaigns. For example, kahapon lang natin nakuha yung brief, tapos kailangan na yung posting Post for in this 3 days. parang kinabukasan, ganyan-ganyan. Because, wala tayong mahahanap agad na KOLs dahil for X reasons. Pero, it says a lot about us, not about the campaigns. Kasi, we are hired to do it, but hindi natin siya nagawa. So, dapat in the first place, hindi na natin siya in-accept. So, yun yung masasabi na for timeline. And another one is, siguro timeline, dahil imbes naman na maikli, is sobrang haba naman. Yes. Siyempre, yung interest ng KOL, ano pa yan Tatama eh, rin. parang, Medyo wala na sa mood. nakatatlong buwan na ako dyan, hindi na nga ako tumatanggap ng iba, tapos biglang kukunin nyo na ako ngayon. Parang doon na tayo magkakaproblema. Kaya, mahalaga na una pa lang stated na
kunin ka namin 3 post pero staggered yung staggered? Full year Parang payment. ganun. Full year payment. Full year campaign siya. Oo, na So, parang, every 3 months, oo, ganyan. hindi pwede yung ghosting, ganyan. So, contract-wise. So, yun yung problema. And syempre, out of control ng mga bagay like pandemic, ang dami na-cancel na campaigns noon. Yes, Force may majeure, event, may bagyo, event hindi ka tayo naman nun. magpo-post ng bagyo, ng True. may kalamidad, ganyan. So, mga out of control na bagay. And, syempre, not to blame kung naipasa na natin ang lahat pero hindi tayo nababalikan. Yun yung mga hindi Yes. natin makontrol pero as much as possible, kinokontrol. Dito sa last point na sinabi mo, baka pwede nating bigyan ng context ang mga KOLs para lang din meron silang perspective. Bakit nade-delay yung campaign? Aray ko. May inattendan ako before na conference about ASC and yung isang guest doon is si Davao Conyo. So, pag tapak pa lang niya ng stage, ang una agad niyang sinabi is, "Hay nako, ang ASC, paboritong-paborito ko kasi pinapatagal niya lahat ng campaigns ko." So, nagtawanan lahat doon kasi nga, aware lahat ng nandoon na yung implication talaga ng ASC approval, lalo na nung dumating yung ASC sa buhay nating lahat, is napakatagal talaga. So, para sa understanding ng KOLs, kahit anong pilit namin sa tadhana, sa kung sino mang Correct. Poncio Pilato para i-approve ang ASC, wala talaga kami magagawa kung i-approve nila ng matagal. The best we can do lang is to always remind the client na mag-expire na yung contract. And reassure the ganyan. KOLs na the client is also doing their best Oo. para to get the ESC approval. Yun. So, yun yung isang factor dun sa ASC. And then pangalawa is, if may changes sa product. Ay! Wait lang, nasa mid ako. Ano yan? Go. May currently Yan. campaign akong ganyan. Ganon. So, reassure the KOLs lang na i-continue pa din yung campaign, pero i-move yung timeline kasi inaayos pa yung bagong brief, tsaka nag-reformulate pa si client, gano'n. Oo. And kung, syempre, timeline-wise, again, for another KOL's POV is, kunwari nagka-issue yung brand. Nagkaroon kasi ako, outside Buzzone to, nagkaroon ako ng brand before na baby ko siya. Nagkaroon sila ng malaking issue na hindi sila pwedeng mag-post kasi even the KOLs, i-attack sila ng audience noon. So, kahit na onboard na yung KOLs, kahit nakapag-draft na sila, kahit na ilang buwan na yung nakalipas, tas same pa rin yung draft, wala talagang magagawa kami, even the KOL. So, yun yung dapat na matandaan ng KOL na hindi naman natin sila gino-ghost. May nangyayari behind the scene na hindi natin makontrol. And we are doing our best to appease them na hindi rin namin gusto yung nangyayari, ganun. Pero, let's not forget na our job is to make them feel na naiintindihan natin sila. Kasi, syempre, sinusungitan na nga nila tayo, tapos susungitan pa natin sila, di ba? So, hindi naman pwedeng ganun. Parang dapat lagi tayong mediator. So, Buzzone lagi yung nasa gitna. Kasi hindi naman pwede na ang sama yung tingin nila sa client. So, Ay, parang hindi ilalaglag natin pwedeng siraan ganun. si Yes. client. Hindi pwede yun. Gets, okay. Never. I see. Okay, for the next question na itatanong ko, I think nasagot nyo na. Pero, gusto ko na lang i-ask, how is the experience working with brands na, let's say, may ongoing campaign or nagre-ready na kayo na i-onboard yung KOLs, tapos biglang nagka-issue yung brand na malala. Like, meron na ba kayong ganung experience before? And how did you manage? Parang meron na tayo. Naalala ko, ma'am, hindi brand yung may issue. Okay. Yung KOL yung may issue. Oh! marami Normal yun. yun. Marami Normal yun, yun. oo. Nangyayari talaga yun eh. Siya ni client, tapos Oo. parang Pero parang meron na din tayo nung sa brand. Yes. Siguro example ko na lang ngayon yung Oo. sa isang campaign ko na kailangan nilang mag-reformulate. Feeling Yun ko na lang. oo. Yan. Yun Safe na lang. yan. Safe na lang. Tapos dinagsan na yung mga KOLs ko, very excited sila, ganyan. Tapos, mga isang buwan nang nakalipas, sabi ng client, move daw ang timeline kasi need to reformulate. So, in-explain na lang namin maayos kay KOL na ganun nga yung nangyari, na inaayos pa yung bagong toolkit, ganyan. So, very understanding din naman yung KOLs. Okay pa rin. Tuloy ang laban. What's one hard truth
about influencer marketing that most people don't talk about. about. Ay. Ito na yung dramatic part ng ano. Ito kasi, one hard truth One hard truth. na hindi siya negosyo. Mhm. May iba kasi na ginagawa nilang negosyo yung content creation. Na, yeah. Oo, na gets naman na gusto mong sumikat and gusto mong matap ng brands, pero minsan kasi hindi rin talaga aligned yung content natin. Mga ganun na. Kaya hindi tayo natatap ng natatap. Or maybe yung sinabi ni Jel kanina na content creation is not for everyone. Yun yung hard truth doon, na lahat tayo kaya nating gumawa ng content, pero yung mismong magbo-boom ka sa content creation, it's not for everyone. Kasi kung lahat tayo magkakaroon ng 100 followers, edi nag-followan na lang tayo sa isa't isa para, parang 'di ba, it's not giving, Yeah. parang ganon. Isa pang napapansin ko kasi, yung mga bata, pag tinanong mo kasi sila before, ang anong pangarap nila paglaki, teacher, doctor, yeah. police. Pero ngayon, pag tinanong mo sila, gusto ko maging influencer, vlogger, yung nag-unbox mami ng gift, yung mga ganon. So, parang, masyado nang mataas yung tingin ng mga bata sa content creation, and we have to let them know na it's not for everyone. It's not for everyone talaga. Ang nakikita lang nila is yung glamour ng followers, magandang buhay dahil may pera, pero hindi kasi nila nakikita yung hardships leading to that moment. Yes. Yung sleepless nights. Yeah, how to get there on top. Yung journey going there. Tsaka hindi yung pagbuo nila, ng idea, paano mo ang gagawin sakit yung nun content. sa ulo ha. Ang nakikita lang nila is yung destination ng Yes. content creator. So, if you could give one piece of advice for KOLs or creators out there, what would it be? Ayun, yung sinabi ko talaga kanina, protect your connections. Yes. Yun talaga. Kasi sobrang liit ng industriya, and kahit anong taas mo na as influencer, kakailanganin mo pa rin tong mga taong nilulook down mo. Kami ang nagbibigay ng project sa'yo. And you have to know na isa kaming i-cut off mo, 5 kaming mawawala sa'yo. Yun talaga. True. Kasi yun yung Sabi. nakakalimutan na nung iba kapag na-reach na nila yung podium. Yes, So, if you cut one, If may kinat off kang if isa, they cut off one person, they cut off 5. 5. Oh, pasabog. Mat Times yun. 5. Times 5. So, minsan sabihin pa ako pero baka hindi na kayanin. Oo, kasi paggabi Oo. na tayo. Paggabi na Bibili tayo. medyo namumula Baka na yung malagot na, gabi, sorry oh. po. Bilog na yung bar. Sorry. Ano na, namumula na may pagkabilog na siya eh. Oo, no? So, ayun. Thank you, Miss Alex and Yes. Miss Thank Iris, you. for that such remarkable discussion. Ang dami kong natutunan. Super. And babaunin ko to for so long. Tsaka Tsaka sa sayang industry. i-look back yung mga na-experience nila before Mm-mm. pre-pandemic. Yung nag-stop. Next time kayo na to. Next time kayo na to. Yes, amen to that. Ikaw ba, Ma'am Because I Jel? really love this industry eh. Parang Yeah. gusto ko siyang alagaan. Yes, hello. Uy, trademark ko yan. Oo, Yes. Perfect. Perfect. So, this episode was full of insider chika and influencer marketing tea. So, it was so fun. Till next time. Yay. I'm Cody. And I'm Jel. See you on the next episode of Buzz First! Ay, naturuan na pala kayo kanina. Oo. Buzz Buzz First. First! Yay! Thank you. Buzz